Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Lumakas at isa ng typhoon si Paulo, kasabay nito naglandfall na ang sentro ng bagyo sa Isabela at ngayon ay tinatawid na nito ang malaking bahagi ng Northern Luzon. At signal number 5, posibleng itaas sa maraming lugar sa mga susunod na oras. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Ayon sa pinakabagong datos, naglandfall na ang sentro ng Typhoon Paulo at nananalasa na sa mga lugar sa Isabela at kalapit nitong mga lugar. Taglay nito ngayon ng pinakamalakas na maximum sustained winds na 145 km per hour malapit sa gitna at may pagbuso ng hangin na may lakas hanggang 235 km per hour. Sa ngayon, kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 km per hour. Ang malalakas na hangin mula sa bagyo ay umaabot hanggang 425 kilometers mula sa gitna nito. Ngayong araw ay itinaas na ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa mga lugar sa hilagang bahagi ng Aurora, timog na bahagi ng Isabela, Quirino, hilaga ng Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, Abra, hilagang bahagi ng Benguet, Ilocos Sur at sa may La Union. Mag-ingat dahil inaasahan dito ang storm force winds na may lakas na 120 hanggang 190 km per hour sa loob ng 12 hours. May matinding banta ito sa buhay at pagkasira ng mga ari-arian. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa ilagang bahagi ng Aurora, nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, gitnang bahagi ng Nueva Vizcaya, Kalinga, gitnang bahagi ng Abra at sa may nalalabing bahagi ng Benguet, Ilocos Sur at sa may La Union. Sa mga lugar na ito ay naasahan ng storm force winds na may lakas na pumapalo sa 90 hanggang 120 km per hour sa loob ng 18 hours. May seryosong banta ito sa buhay at ari-arian. Samantala, nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa timog na bahagi ng Cagayan, kabilang ang Tuguegarao City, timog na bahagi ng Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, timog na bahagi ng Ilocos Norte, hilagang Pangasinan, gitnang bahagi ng Aurora at sa may hilagang bahagi ng Nueva Ecija. Sa mga lugar na ito ay asahan na makakaranas ng gale force winds na may lakas na nasa pagitan ng 65 hanggang 90 km per hour na may lead time na 24 hours. May banayad hanggang katamtamang banta ito sa buhay at pagkasira ng mga light materials. Habang nananatili sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang nalalabing bahagi ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Aurora, natitirang bahagi ng Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Camarines Norte, nalalabing bahagi ng Apayao, Ilocos Norte, Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, hilagang silangan ng Pampanga at sa may hilagang bahagi ng Zambales. Ayon naman sa latest heavy rainfall advisory na ilalabas ng Pag-asa ngayong araw, makakaranas ng higit sa 200 mm na ulan ang inaasang babagsak sa mga probinsya ng Isabela, Quirino, Ifugao, Mountain Province, Aurora, Nueva Vizcaya at sa may Benguet. Nasa 100 hanggang 200 mm naman na ulan ang posibleng bumuhos sa Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Nueva Ecija, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Habang 50 hanggang 100 mm na ulan ang maaaring maranasan sa Ilocos Norte, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite at sa may Batangas. Paalala sa ating mga kababayan, mas mataas pa ang inaasahang buhos ng ulan sa mga bulubunduking lugar at matataas na bahagi. Dagdag pa rito, maaaring mas lumala ang epekto ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar dahil sa naunang malalakas na pag-ulan. Ayon naman sa latest track forecast, si Typhoon Paulo ay patuloy na kikilos pakanluran hilagang kanluran at sa mga susunod na oras ay tatawid sa kalupaan ng hilagan Luzon at lalabas patungong West Philippine Sea mamayang gabi o madaling araw. Inaasahan itong patuloy na kikilos pakanluran hilagang kanluran at tuluyan lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga, October 4. Maaaring bahagyang humina si Paulo habang tinatawid nito ang mabundok na bahagi ng hilagan Luzon, subalit malaki ang posibilidad na muling lumakas ulit ito kapag lumabas na ito sa West Philippine Sea. Tandaan, maaari pang magbago ang galaw nito at direksyon sa mga susunod na oras, kaya ugaliing mag-monitor sa mga opisyal na abiso ng Pag-asa at sumunod sa mga anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan. Mga kababayan, manatiling alerto at huwag kalimutang mag-ingat. Ang kaligtasan natin at ng ating pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. At matiling nakasubaybay sa mga susunod naming ulat panahon
dito sa ating channel para sa lagi kayong handa. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-ingat. Ngayon nakakaranas tayo ng sunod-sunod na pag-ulan.